Dear viewers and friends, Shalom. God is so good, and He is good all the time. Praise His holy name. Let us pray. Father God in heaven, we humbly come to you with faith and gratitude. Thank you for all the blessings that you have bestowed upon us. Thank you, Father, for your saving, sustaining, sanctifying, and abounding grace. Thank you, Father, for your protection, provision, and guidance to us. Today, help me, O God, as I speak for you. Bless my mind, my tongue, and my heart as I deliver your word. Bless all the viewers and hearers of my voice today. May your name be glorified in this program, in God's presence. Thank you, O God, for answering this prayer in the name of Jesus, my Lord and Savior. Amen. In your viewing in God's presence, may God give you peace, joy, success, and prosperity. Today, I'll be sharing with you a message titled, Cling to What is Good. Cling spells C-L-I-N-G. Cling to what is good. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Today's message is founded on Romans 12:9 through 21. And the key text of this message is verse 9. New International Version. Love must be sincere. Hate what is evil. Cling to what is good. Amen. The word cling means hold on tightly to. Hold on tightly to. It also means embrace and grip. Hold on tightly to. This is the Bible. I hold on tightly to this Bible. Mahigpit ang aking paghawak sa Biblia ito para hindi mahulog, hindi mawalay, hindi mawaglit sa akin. Grip. Hawakan ng mahigpit. Hold it tightly. Cling to what is good. First of all, what is the meaning of cling to what is good? Cling to what is good means embrace what is good. Yakapin kung ano ang tama. Embrace what is good. Reap what is good. Give importance to what is good. Amen. Sa wikang Pilipino, yakapin ang mabuti. Bigyan ng halaga ang mabuti. Pahalagahan ang mabuti. O laging gawin ang mabuti. Sa ASND, ang salita ng Diyos, version, cling to what is good is translated as pagkaibigin ng mabuti. Pagkaibigin ng mabuti. So merong devotion. Pagkaibigin ng mabuti. When we speak about devotion, this entails mind, strength, and ability. Also time, oras. So when you cling to what is good, you have to dedicate your mind, your heart, your resources, your strength, ability, and time to God. Second point,
Practical ways of clinging to what is good. Mga paraan ng pagyakap kung ano ang tama. Paraan ng pagyakap kung ano ang tama. I'll start with verse 10 hanggang verse 21. Verse 10, magmahalan kayo bilang magkakapatid at pahalagan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Amen. 11. Magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayo maglingkod sa Panginoon. Huwag maging tamad sa paglilingkod sa Diyos. Huwag maging tamad sa pagdalo sa simbahan, kapilya, ang tuwing araw ng pagsamba, day of worship. Is either Saturday o Sunday. Huwag maging tamad sa pagdalo sa prayer meeting, prayer services, men's ministry meetings, women's ministry meetings, at huwag maging tamad sa pagdalo sa praise and worship team practices. Sa kahit anong ministry ng church, huwag maging tamad, kundi maglingkod sa Diyos, sa Panginoon ng buong puso. 12. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian, suffering, at laging manalangin. Laging manalangin. Always pray. Always pray. Always connect your soul and spirit with God para lagi kang maging malakas, magkaroon ng wisdom from God para maiwasan mo ang tukso, masama, at anumang hindi kaaya-aya sa harapan ng Diyos. 13. Tumulong kayo sa pangailangan ng mga kapatid. Tumulong kayo sa pangailangan ng mga kapatid. At patuloyin ninyo ang mga taga-ibang lugar. I'd like to underline this. Highlight this point. Tumulong kayo sa pangailangan ng mga kapatid. This kapatid pertains to fellow believer of Jesus Christ, fellow Christian, pwede ring biological brother and sister. Tumulong sa pangailangan ng mga kapatid. 14. Idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Idalangin ninyo sila at huwag sumpain. Pray for your enemies. 15. Makigalak kayo sa mga nagagalak at makitangis sa mga tumatangis. Congratulations sa mga pumasa sa board examination for nurses. Kayo na ngayon ay registered nurses. Congratulations to you. And congratulations parents. I feel what you feel. I believe that you are ecstatic, delighted, very happy. Praise be to God. Glory to God. 16. Magkaisa kayo, be united, nang sa loobin. Huwag kayong magmayabang, sa halip ay makisama kayo kahit sa mga dukha. Huwag ninyong ipalagay na kayo'y napakarunong. Kailangan ding makaibigan na makinig tayo sa mga suggestions, opinions ng iba. Ng mga taong mas mababa ang posisyon at edukasyon kumpara sa atin.
Huwag nating ipalagay na tayo napakarunong, tayo na ang pinakamarunong sa lahat. Huwag ganoon. 17. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Maliwanag po yan. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa harap ng lahat ng mga tao. Mamuhay ng may dignidad at integridad, uprightness. Mabuhay ng matuwid sa harapan ng mga tao upang tayo maging liwanag sa kanila, upang tayo maging inspirasyon, motivasyon, stimuli sa kanila. 18. Hanggat maaari, gawin ninyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo ng mapayapa kasama ng sinuman. Live peacefully with men. Dapat po, wala tayong kaaway. Kapag meron po tayong kaaway at tayo po'y nagkasala sa kanila, nakagawa ng masama laban sa kanila, tayo po'y humingi ng sawi sa kanila. At kung sila po ay lumapit sa atin at humingi ng sawi, tayo po'y magpatawad, mga kaibigan. 19. Mga minamahal, huwag kayong maghiganti. Ipaubayan ninyo iyon sa galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Amen. 20. Sa halip, kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon magbubuntun ka ng mga baga sa kanyang ulo. 21. Huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daiginin niyo ng mabuti ang masama. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Sa wikang Iloco, di kayo agpaabak ti dakes, banana, no diket, abaken yo ti dakes, kapoy tinaimbag. Huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daiginin niyo ng mabuti ang masama. Kung merong tao nagsabi sa iyo ng masama, sabihin mo sa kanya, God bless you. Huwag mo siyang balikan ng masama. Mahirap ko minsan yun, di ba? Dahil tayo po ay mga tao pa rin. Pero sa tulong ng Diyos, sa tulong ng Espiritu Santo, tayo po ay magpaakay sa Kanya, magpagabay, magpapatnubay sa banal na Espiritu. Let us be led, guided by the Holy Spirit. Huwag po nating sundin, pagustuhan ang pagnanasa ng ating laman, ng ating sarili, kundi sundin natin ang kagustuhan ng Espiritu Santo. Sundin natin ang kalooban ng Diyos. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Cling to what is good. Hold on tightly to what is good. Kung ano man ang aking binanggit, sinabi, ipinahayag sa inyo ngayon, mga kaibigan, let us embrace it. Grip it. Clasp it. Bigyan ito ng importansya, halaga. Yakapin natin ang katotohanan. Yakapin natin ang mga paalalang aking sinabi sa inyo. Ating pahalagahan ang mga paalalang ito upang pumuti ang ating buhay at hindi tayo magkasala sa Diyos. Dahil kapag nakita ng Diyos na tayo sumusunod sa Kanyang mga salita, sa Kanyang mga utos, ang Kanyang pagpapala ay bubuhos sa atin. Ang Kanyang mga pagpapala ay dadaloy sa atin. God will release
His blessings on us, to us. God will pour out His blessings, torrential blessings. Alam niyo po bang ibig sabihin ng torrential? Yung parang ulan na walang tigil ang pagpatak, walang tigil ang pagbuhos. Sa ating wikang Ilocano, sa Iloco mga kaibigan, detakat napnap ko na. At danto'y tinapnap ti bendisyon ni Apo Diyos kanya tayo. Walang tigil ng pagpatak, pagbuhos ng ulan sa atin. Kung tayo po'y yayakap sa mga utos ng Diyos, susundin natin ang mga utos ng Diyos, yayakapin natin ang katotohanan, yayakapin natin ang mabuti, gagawin ang mabuti palagi, bibigyan pa natin ng halaga ang mabuti sa pamamagitan ng pagtupad sa mga utos ng Diyos na aking sinabi kanina. Huwag tayong maging tamad sa paggawa ng mabuti. Daigin natin ang masama sa pamamagitan ng mabuti. Sundin natin ang kalooban ng Diyos at mamuhay tayong marangal sa harapan ng mga tao. Mga kaibigan, nais ng Diyos na tayo yumakap sa mabuti. Nais ng Diyos na tayo mabuhay ng tama, matuwid, at banal sa Kanyang harapan upang pagpalain niya tayo. Tayo pong lahat ay yumuko at magdasal. Makapangyarihang Diyos, dakila Ama, Panginoong mabuti sa lahat ng panahon, mapagbiyaya, mahabagin, at tapat sa bawat henerasyon. Maraming salamat, Ama, sapagkat maliwanag ang iyong salita na aking binahagi, ipinahayag, online. Maraming salamat, Panginoong Diyos. Tungkol sa iyong salita na aking binahagi, Panginoong Diyos, patawarin mo kami sa mga utos mo na hindi namin nasunod, sa iyong kalooban na hindi namin binigyan ng halaga, sa mga paalalang hindi namin binigyan ng importansya noon, kahapon. O Diyos, nais namin ikay aming maparangalan, ikay aming malugod araw-araw. Sa aming isipan, pananalita, ugali o asal, at sa mga gawa. Tulungan mo kami, Panginoon Diyos, na mamuhay ng marangal sa inyong harapan at sa harapan ng mga tao. At may pakita, Panginoon Diyos, ang iba't ibang paraan ng pagyakap namin sa mabuti, pagpapahalaga namin sa mabuti, at paghawak namin ng maigpit sa mabuti sa iyong kalooban. Lord, pagpalain mo ang bawat isang viewer ngayon at hearer, tagapakinig na iyong salita. Tulungan mo sila, Lord, na mabuhay ng marangal, mabuhay ng matuwid, at sundin ang iyong kalooban, at cling to what is good, yakapin ang mabuti sa loob ng tahanan, sa neighborhood, sa community, academic community, mga guro, mga estudyante, school head, at lahat ng uri ng worker sa isang school, medical community, lahat ng nagtatrabaho sa isang ospital. Magpakita, Lord, ng magandang loob sa mga pasyente at kapwa nila manggagawa. Overseas Filipino workers, tulungan mo silang yakapin ng mabuti, gumawa ng mabuti sa kanilang kapwa, overseas Filipino worker, at gumawa ng mabuti sa kanilang mga amo, na kahit kuminsan may mga among hindi magandang ugali, magpakita pa rin sila ng mabuting asal, attitude
sa kanilang maamo. Kahit anong uri ng manggagawa ay magpakita ng mabuti sa bawat isa sa mga taong nakapaligid sa kanila. To their colleagues, co-workers, ay magpakita ng mabuting asal, gumawa ng mabuting gawa sa kanilang kapwa, manggagawa, sa opisina, defense worker, kapwa pulis, kapwa sundalo, kapwa gwardya, kapwa karpentero, kapwa magsasaka, mangingisda, kapwa driver, kapwa katulong, kapwa vendor, kapwa businessman, kapwa pastor, pastora, kapwa church worker, kapwa pari, kapwa misyonero, at kapwa mananampalataya, sapagkat kung minsan merong hindi pagkakaunawaan ang mga Kristiyano sa loob ng simbahan, sa loob ng kapilya. Kapwa-tao, O Diyos, tulungan mo kaming yakapin ang mabuti saan man kami naroon, upang mapapurihan, mabigyan ng karangalan at luwalhati ang iyong pangalan. Maraming salamat sa iyong pagpapala sa amin. At maraming salamat sa iyong presensya sa akin at sa iyong presensya sa bawat viewer at hearer today. Thank you, O Lord. To your name, Father, I give all the praises, thanks, honor, and glory through Jesus Christ, our Lord and Savior, by the Holy Spirit. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine on you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance on you and give peace to you. The Lord deliver you from evil, from disease, from curse, from destruction, from death. May the will of the Lord be done in your life, today, tomorrow, and forever. Amen. To God be the glory, great things he has done. God bless everyone. Shalom. May God give you peace and joy, success, and prosperity.